masyadong halata. Hindi pula't dilaw, tunay na makalaban. Ang kulay at tatak ay di siyang dahilan. Hanggat marami ang lugmok sa kahirapan, at ang hustisya ay para lang sa mayaman. Pilipinas gising! Ano bang ingay yun? Oo nga, ano ba yun? Baka blessing yun, tara. Ay, putang ina, siya na naman nga. Ano pang panganapin yan? Putang ina, ikaw na naman. Active na naman kung porket mag-e-eleksyon, ha? Iisa lang naman ang mga pangako nyo. Iisa lang naman ang sinasabi nyo. Pero pag nakaupo na kayo, para kayong mga multo na hirap namin makita. Tantanan yung mga katarantaduhan ninyo. Gising na kami, hoy. Ngiti-ngiti pag eleksyon. Pero pag nakaupo na, ayan, mga nakasimalmal na naman ang mga pagmumukha nyo. Tapos, pag nagpamigay kayo ng mga relief goods, hindi pwedeng wala yung mga picture at pangalan nyo para masabing tumutulong talaga. Pero, ang totoo, pasimpleng nangungurakot naman. Tangina nyo, pera ng taong bayan din ang mga pinamimigay nyo. Ang sipag nyo naman mag-house to house ngayon. Kahit bako-bako ang daan sa amin. Pero pag nakaupo na kayo, wala kang mabibilang sa isang taon na dumaan o dumampi ang paan ninyo sa daanan namin. Jennifer Castillo po, number 2 po sa balota. Iboto niyo po ako bilang kapitana, ha? Ang ganda-ganda nyo po, no? Alam nyo po, iboboto ko po kayo. Active na naman po kasi kayo eh. Kasi election na naman. Porket maganda, boboto na. Ayaw niyo man lang hingan ng credential? Eh ano naman may papangako nyo pag nanalo po kayo bilang kapitana? Alam niyo, umatenda lang kayo ng caucus mamaya, ha? Mamayang gabi yon. Doon niyo malalaman kung ano yung mga plataforma at mga programa ko para sa ating barangay. Ay, ang taray! Nandun kasi yung script niya mamaya sa caucus. Kasi hindi niya kabisado ngayon eh. Eh ba't kasi hindi mo pa ngayon sabihin? Kayo naman, ang iinit naman ng ulo ninyo. Oh, eto, meron ako para sa inyo. Wow! May pa-picture? Thank you po dito, kapitana! Hoo! Diyan kayo magaling. Pag naabutan na, nakukuha agad ang loob ninyo. Hoy, bulol, hindi ako kasali dyan ha. Walang anuman. Alam nyo, pag binoto nyo ako, pag ako ang nanalo, talagang mararamdaman nyo ang pagbabago sa ating barangay. Pagbabago na naman, iisa na naman kayo ng mga sinasabi. Magpapasko at bagong taon na naman ha. Parang wala yata kayong mga ganap. At ang dami na yatang time para mag-house to house. Paano pag nakaupo na naman? Pagbabago? Isang malaking putang ina. Huwag niyo na kaming lokohin. Alam na namin ang palabas na to. Pare-parehong simula. May ngiti, may yakap, may pangakong parang bagong-bago. Pero ang totoo, rehearse na to. Paulit-ulit, taon-taon. Tuwing eleksyon lang kayo tao. Tuwing eleksyon lang kayo may paa sa lupa. Pero ang totoo, pag naupo na kayo, multo na kayo. Hindi na kayo makita, hindi na kayo marinig, hindi na rin kayo maalala. Maliban na lang sa mga pagmumukha nyong nakadikit pa rin dito sa papel na hindi pa rin tinatanggal. Bakit ganon? Ang sipag nyo mag-house to house, pero pag kailangan na namin kayo, kailangan na namin maghanap ng contact, mag-follow up, maghintay. Maghintay na parang hindi kami bumoto. Maghintay na parang wala kaming ambag sa pagkapanalo nyo. Isang pangako, isang script, isang salita na palagi nyong binibigay at iniiwan sa kanto. Pagbabago. Utang ina, lagi ko naririnig to eh. Ay ikaw, narinig mo na to, di ba? Ikaw, narinig mo na to, di ba? Putang ina, ilang beses namin narinig yan eh. Ilang beses namin narinig to eh. Pagbabago, para kanino? Para sa mga kakilala nyo? O para sa mga kaalyado nyo? Yung totoo. O para sa may mga kakayahang maghintay? Eh kami yung afterthought. Kami yung babalikan nyo pag mag-e-eleksyon na naman. Habang kayo nasa opisina, kami nasa lubak na daan. Habang kayo may meeting, kami may mga problemang paulit-ulit lang ding pinapaasa. Sa tuwing magre-reklamo kami, ano sagot nyo? Tignan natin, gawa natin ang paraan yan. Balik kayo. Eh putang ina nyo, balik kami ng balik pero kayo hindi. Kaya wag nyo kaming tanungin kung bakit galit kami. Galit kami kasi alam na namin yung ending eh. Ha? Alam
alam na namin. Galit kami kasi ilang beses na namin pinapaniwalaan yung pare-parehong kasinungalingan. Hindi na kami naghanap ng bayani. Gusto lang namin yung leader na hindi nawawala pagtapos na ang eleksyon. Kasi sa totoo lang, mas masakit pang umasa kaysa tanggapin na pag naupo na kayo, multo na naman. Excuse me po, pwede po magtanong? Saan po dito yung opisina ng tulong bayan po? Sir, hello po. Pwede magtanong? Maghintay ka pwede? Nakikita mo naman siguro marami kaming ginagawa. Eh ano ba naman kung sagutin mo kung nasaan lang yung opisina na tinatanong niya? Hindi naman siguro kakain ng 1 minuto yun, no? Tsaka, maayos naman kami nagtatanong sa inyo, ah. Gusto niyo pala ng madaliin at aasikasuhin agad kayo? Bakit dito kayo lumalapit sa amin? Pasensya na kayo, sir. Nagbabakasakali lang lumapit sa tulong bayan para sa bayarin ng tatay ko. Marami kaming trabaho, marami kaming inaasikaso. Hindi niyo ba maiintindihan yun? Yung tatay ko po kasi nasa ospital. Maghintay ka pwede? Tsaka, di ko naman tatay yun eh. Ang susungit naman pala. Akala mo namang hindi pera ng taong bayan yung pinapasahod sa mga putang inang yan. Pagod kayo? Pagod din kami. Hindi dahil marami kayong ginagawa. May mga nakapila sa labas umiiyak. Merong mga pasyenteng nag-aantay. Simpleng tanong lang, nasaan ang opisina? Hindi pera, hindi special treatment, direksyon lang. Pero para sa inyo, kasalanan ng magtanong, kasalanan ng humingi ng tulong. Parang kasalanan pa nung tao na yung tatay niya nasa ospital. Parang kasalanan pa namin na kami naghihirap. At ang mga tauhan nyo, putang ina, mas pinapakita pa yung galit. Mas inuuna yung galit kesa sa puso. Simpleng tanong lang naman ah, mahirap bang sagutin yon? Alam nyo ba kung ilang oras namin itong pinaplano? Kung ilang oras namin siyang pinoprotektahan? Ngayon, nandito kami sa harapan nyo. Humihingi lang kami ng konting tulong, konting malasakit, konting pagtingin. Pero ang binibigay nyo, pila, kasungitan, pangmamaliit at kasungitan. Laging dahilan nyo, maraming tao, bawat maghintay kayo, bawat wala akong magagawa, bawat dahil marami ang tao. Putang ina, parang suntok yun sa dibdib ng mga taong umaasa sa inyo. At kapag ibabalik namin sa inyo ang galit, kung ipaparamdam namin sa inyo ang kirot na bawat walang kasiguruduhan, babalik ba kayo? Oo? Hindi! Putang ina, hindi! Alam nyo ba kung sino nagpapasahod sa inyo? Pera ng taong bayan! Pera at buwis na iniipon ng mamamayan! Kayo! Kayo ang nagpapakita ng galit! Kayo ang nagpapakita ng kasungitan! Kawalang puso! Hindi kami humihingi ng pabor! Hindi kami humihingi ng awa! 1 minuto lang! 1 minuto ng pagiging tao! 1 minuto ng respeto! Respeto lang! At kung pati yun ipagkakait nyo, wag na kayong magtaka kung bakit galit na galit ang buong bayan sa inyo. Hindi lang kami! Lahat ng mga taong umasa sa inyo, mamamatay hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa serbisyo nyong walang galang, walang tao sa likod ng uniforme! Magandang umaga ho. Dito po sa tinuro para makahingi ng tulong para sa bayarin ng tatay ko sa ospital. Umabot na po kasi siya ng 100,000 piso. Okay, sige. Bali, ito ang requirements para makahingi ka ng tulong at para pandagdag mo sa ospital. Kailangan mo ng indigency, promissory notes, barangay clearance, medical abstract, ID ng pasyente at naglalakad, written letter, and running bill. Pag nakumpleto na po ba lahat ng to, makukuha ko na kagad siya? Saka, sigurado po bang makakatanggap ako ng tulong mula dito? Magandang araw po. Kompleto na po ako sa lahat ng requirements. Papasok na lang po. Ako, kakatawag lang ho eh. Naubusan na raw ho ng pondo. Hindi po muna namin kayo matutulungan sa ngayon. Ganito pala tulong nyo? Pila, papel, lista. Hindi tanong kung buhay pang pasyente. Hindi tanong kung kumpleto ang requirements. Siya! Kita ko! Kumpleto na siya! Kita ko! Nakaayos! May pag-asa pa sa mata niya kanina. Tapos isang tawag lang? Wala na! Hindi pala sapat ang pagsunod. Hindi pala sapat ang magmakaawa ng maayos. Hindi pala sapat na may naghihintay na ama sa ospital. Kailangan maaga ka. Kailangan swerte ka. Kailangan nasa tamang oras ang pagkakasakit mo. Ganito ba dapat? Na parang raffle ang pagtulong. Na parang paunahan kung sinong unang mamamatayan muna. Pinapilan nyo kami para umasa. Pinaikot-ikot nyo kami para masabing may pag-asa. Pinaikot-ikot nyo kami para masabing may proseso. Pero ang totoo, habang pinapasunod nyo kami sa sistema, unti-unti kaming nauubos. May taong naglalakad ng requirements, habang may taong naghihintay ng resulta sa ospital. May pamilya nagbibilang ng papel, habang may pamilya nagbibilang ng hininga. At kapag naubos na ang pondo, wala man lang paumanhin na may bigat.
Isang linya lang. Pasensya na ho kayo, sir. Hindi na po muna namin kayo matutulungan sa ngayon. Sa ngayon? Kailan pa ba ang tama? Kapag huli na, hindi kami humihingi ng himala. Humihingi kami ng sistemang may puso. Kasi sa bawat tulad niya, na naaabutan, nang naubusan, at alam kong may susunod sa pila. At alam kong ako na yon. At yan ang tunay na tulong nyo, ang ipakita sa amin kung gaano kami kadaling palitan. Aray ko! Aray! Ay, ate, pwede maghintay? Lahat kayo maasikaso, ha? Nurse, baka pwede mo naman ako pahigayin. Hindi ko na po talaga kaya. Lalabas na siya. Walang VIP dito. Pumunta-punta ka dito tapos ngayon agad-agad gusto mo ng serbisyo? Parang awa niyo na po. Hindi ko na po talaga kaya. Kahit pahigayin niyo na lang po ako dyan. Dapat doon ka sa private hospital pumunta. Kasi gusto mo pala ng maasikaso agad. Tsaka, tingnan mo, ang dami namin ginagawa dito, oh. Nakikisabay pa kayo. Tsaka saan ka namin ihihiga? Nakita mo nga sinabi ko sa inyo, puno pa yung bed. Ha, mag-intay kayo diyan. Pag may nabakante, tsaka ka namin ihihiga. Nag-iusap po ako. Maawa po kayo sa ate ko. Hindi na po ayaw. Kahit gawin niyo na lang po siya. Maawa po sa kapatid ko. Parang awa niyo na po. Ay, ang kulit lang. Sinabi na nga wala pa kang bakante, we. Tignan mo yung ibang tao dyan nakapila, oh. Pumila kayo. Tignan mo sila naghihintay. Kasi choice nila yon. Ilang beses ng ulit-ulit, napakakulit nyo, wala pa kang higaan. Pag nagkaroon naman ng bakante, higa namin ate mo. Excuse me po, baka pwede ba asikaso ng asawa ko? Na-aksidente po kasi kami, eh. Tsaka dito na rin po kasi kami inabutan. Traffic po kasi papunta dun sa private hospital namin. Putang ina! Kulang na lang luhuran niya yung mga yan. Naggawisan to ah! Mukhang napilayan lang naman yung mga yan ah! Kami dito, halos sumatay sa pagpipigil ng sakit na nararamdaman namin. At wala kasiguraduhan kung mabubuhay yung mga anak namin. Ano? Nung ginagawa niyo yung bata na yun, ungulan kayo ng ungulan. Ngayong ilalabas niyo na, hiyawan kayo ng hiyawan sa sakit. Maglilibog kayo kaagad, hindi niyo pa pala kaya. Yung anak ko! Wala na yung anak ko! Alam mo ba sa yung anak ko? Bakit nyo kami hindi tinanungan? Nagmamakaawa naman kami sa inyo ah! Utang ina niyo. Wala na yung pamangkin ko. Namatay na lang sa katagalan yung makasikaso. Hanggang sa namatay na lang yung pamangkin ko. Ni isang kasikaso, wala kayong ginawa. Wala kayong maawa. Bakit nyo pinabayaan yung anak ko? Bakit? Bakit? Ate, ginawa lang. Lalabas ko lang yung asawang para malaman niyo to. Ma'am, asikasuhin na po namin kayo, higa na po namin kayo, may bakante na po. Ngayon! Ngayon kayo kikilas kung kaya may nangyari hindi maganda sa anak ko? Kung kaya napatay na yung anak ko? Eto po, oh. Sige na po. Ano to? Waiver? Para saan? Para hindi kayo managot? Isa ka pang demonyong hayop ka! Na dahil sa'yo namatay ang anak ko, dapat inasikaso mo na kami bago pa naman kami pumunta rito at binigyan kami ng waiver! Putang ina mo, tanda mo yung nagawa mo na yan! May anak ka rin, di ba? Tandaan mo! Hayop ka! Nang dahil sa'yo na wala ang anak ko! Bakit niyo binabayaan yung anak ko? Tsaka niyo ako bibigay ng waiver! Anong silbi ng waiver ninyo? Wala na yung anak ko! Tandaan mo to! Tangina ka! Tandaan mo to! Huwag magdadan mo ang landas natin, putang ina! Parang awa niyo na oh. Dadaling ko lang itong pagkain na to sa asawa ko. Wala akong kabali-balita sa akin nangyayari sa kanya sa loob eh. Makulit ka ba o hindi ka lang makaintindi? Sinabi ko lang bawal pumasok sa loob, isa lang pwedeng bantay. MJ, Kuya, yung anak niya na ate, wala na. Namatay na lang habang nakalabas yung ulo ng bata. ano? Lord, kita nga po siya ng ate ko. Asawa po siya. Pwede naman po siyang papasukin, no? Ilang beses ko na sinabi. Sige na, papasok ko lang itong pagkain na to sa asawa ko. Bilis lang, tapos lalabas ako agad. O sige, maiwan na yung isa ikaw na lang magdala nun. Salamat sir. Sige na, saglit lang, wag mo. Namatayan ako ng anak sir. Nakuna lang asawa mo.
Bilansan mo na, dali mo na yan dun. Nakunan lang? Nakunan lang? Ang dali niyong sabihin na parang may nahulog lang, parang may natanggal lang sa listahan. Pero sa amin, may nawala na unang iyak, may nawala na hindi man lang namin nayayakap. Alam mo ba kung ilang gabi namin kinakausap ang anak namin? Kahit di pa namin siya nakikita. Ilang beses namin pinlano kung kanino man siya kahawig, kung paano namin siya poprotektahan sa mundong ito. Tapos sasabihin niyo lang. Pero hindi lang yan ang pumatay sa anak namin. Nandyan ang nurse. Ang mga nurse nakarinig ng sigaw, pero piniling hindi lumapit. Nakarinig ng pagmamakaawa, pero sinugot ng sungit at yabang. Pumila kayo! Walang VIP dito! Choice niyo yan! Choice ba namin mawala ng anak? Choice ba yung mga anak nang nakatayo? Choice ba yung lumuhod para lang makahiga? Habang kayo nagdadabo, isang babaeng nauubusan ng lakas. Pero anong binigay nyo? Pila, galit, pangmamaliit, at sa gitna ng lahat ng yun, walang umako. Wala nagsabing, ako na. Pero nung may dumating na mukhang may pera, biglang may galaw, biglang may lambing, biglang may malasakit. Ganito pala ang sistema. May sigaw para sa mahirap, may yakap para sa may kaya. Hindi kami humingi ng pabor. Hiningi namin tao, ang konting puso, na sandaling pagtingin na masasabing, may halaga kayo. Pero anong binigay nyo? Galit, pila, pangmamaliit. Hindi lang ito kwento, hindi lang ito kaso, hindi lang ito trabaho nyo. Tao ang nawala sa amin. At ang pinakamasakit, hindi lang kami makakaranas nito. May susunod pa. May papasok na umaasa, may lalabas na wasa. Dahil hanggat may mga nurse na mas pinipili ang sungit kaysa malasakit, hanggat may sistema na mas importante ang pila kaysa buhay, marami ang mamamatay ng hindi dahil sa sakit. Dahil pinili niyong maghintay. Kaya huwag niyo sasabihin nakunan lang. Sabihin niyo yung totoo. Pinabayaan, pinatahimik, pinaghintay, at pinili niyong hindi kumilos. At habang buhay namin dadalhin niyo. CJ! 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 Ano? CJ, nakikinig ka ba sa akin? Opo. Pasensya na ho. Nagkakagulo na sa labas. Oh, tingnan mo. Patay mga adik! Kahit anong sabihin nyo, bawal pa rin pumatay! Ginawa ang batas niya para matakot ang mga adik. Para matapos na ang paggamit nila sa pagpinagbabawal na gamot. Bakit? Diyos ba sila? Para sila magdesisyon kumuha ng buhay ng isang tao? Wala silang karapatan! Tao lang din sila tulad natin! Tao lang tayong lahat! Walang ibang may karapatan kumitil ng buhay ng iba! Batas na nga, di ba? Kahit hindi pa yung binabatas, nangyayari na yan noon. Ngayon lang umingay kasi ginawa na talaga silang batas. Biktima lang rin sila. Biktima sila. May mga kinitilang buhay na hindi naman talaga gumagamit ng droga. May mga kinitilang buhay na estudyante lang, na ang tanging gusto lang sa buhay ay makapagtapos ng pag-aaral. Tama pa ba yun? Mga bobo kayo! Bobo kayong lahat! Ano mo nasabing hindi gumagamit? Kasama mo ba siya buong buhay niya? Na ultimo pagbihis at pagkatapos siya maligo kasama mo? Na ultimo lahat ng dumadampi sa palad niya nakikita mo? Ginawa yung batas na yan para tumigil ang mga gumagamit ng droga. Pero ayaw pa rin nilang tumigil. Kaya ayun, boom, tumba. Pero mali pa rin ang pumatay. Maraming paraan para pagdusahan nila yung mga kasalanan ginawa nila. Pwede lang ikulong. Pero yung putulan ng buhay, mali yun! Maling-mali yun! Daanin na lang natin sa bilangan ng napatay ng kuya ko na gumagamit ng droga na ngayon ay wala na rin. Pinatay niya ang nanay at tatay ko dahil sa hindi na siya kayang bigyan ng pera. Sa sobrang inis ng kuya ko, nagwala siya hanggang sa kumuha na siya ng patalim at pinagsasasaksak niya ang nanay at tatay ko. Ngayon niyo sabihin kung bakit kailangan isagawa ang batas na to para matakot ng mga gumagamit ng droga, para hindi na masira ang utak nila at mamuta pa sa pagkitil ng buhay ng iba! User at pusher, mga anay yan. Iisa lang ang mga yan. Pusher na nagkakalat at pinagkukunan ng mga hayok na hayok gumamit ng droga. User na gumagamit na, nagtuturo pa ng mga kasamahan nila. Basta mali pa rin ang pumatay! Mali pa rin ang pumatay! Mali! Patayin na mga adik! Mahirap talaga magkaintindihan pag parehas may mabigat na dinadala. Magkaibang panig, pero parehas biktima. Alam mo, maswerte ka pa nga kasi hindi ka natukhang. Tignan mo yung mga ibang mong kasamahan. Ayun, wala na.
Bakit ba kailangan pang pumatay? Kung pwede namang ikulong na lang. Tsaka hindi naman lahat ng kaibigan ko gumagamit ng droga para patayin nila. So, ano bang ibig mo sabihin? Hindi ba mali ang batas na pinatupad na to? Simula nung naging bago yung presidente natin? Ang daming nadadamay. Ang mali ay mali. Mali ang nangyayaring patayan. Mali ang ginagawa o ginagawa nyo. Hindi naman po talaga ako gagamit eh. Kundi lang dahil sa mga kaibigan ko. Sabi nila makakalimutan ko dito yung problema ko. Naiintindihan mo ba ako, CJ? Opo. Naiintindihan ko po. Na mali ang pumatay. Pero mali rin ang maging adik.